Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Isang magandang araw po ang aking pagbati sa lahat po na nakatuon at nakikinig ngayon sa pagsasahimpapawid na naman po natin ng isa na namang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. At ako po ang inyong host sa ministry ito. My name is Brother Dexter Durante. At kasalukuyan po na kayo ay nakatune in sa himpilang DWAD 1098 po sa talapihitan ng inyong mga radyo. Kumusta po kayo muli mga kapatid, mga minamahal, mga supporters, partners, listeners ng ministry ito? Nawa po, dalangin ko sa Diyos na sa inyong pakikinig ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan at nasa pinagpalang katayuan dahil sa awa, sa habag at sa biyaya ng ating pong Panginoon. At kung sakali man na kayo po ay may mga pinagdaraanan na mga problema, pagsubok, kapatid, normal po yan. Normal po ang mga pagsubok sa buhay. What we need to do is just keep our faith, keep our heads up, at patuloy lamang po tayo magtiwala sa atin pong Panginoon. I always believe that all you need is one word from the Lord that will change your life. Amen? Kaya muli, tayo po ay binigyan na naman ng opportunity. It's another week. Tayo po ay nasa 3rd linggo na ng buwan ng Marso. At napakabilis po ng mga araw, mga kapatid, parang kailan lamang po ay tayo po ay sumahimpapawid dahil 2 beses po sa loob ng 1 linggo tayo nagbo-broadcast sa radio. Ano po, every Saturday 10 o'clock and every Sunday ay tayo po umi-air din ng alas 7 ng umaga. Sa Sabado po 10 o'clock ng gabi at pagka araw po ng linggo alas 7 naman po ng umaga. Kaya ngayon pong araw na ito ay ako po ay excited na ibahagi po muli sa inyo at iparinig sa inyo ang isang pangangaral ulit ng salita ng Diyos na aking pong ginawa sa isa pong gawain natin doon sa ating church sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Alabang, ano po dito po sa Muntinlupa. At ito pong mensaheng ito ay medyo, kung iisipin po, medyo off kasi po ay mayroong tema na para bang kung pakikinggan ay pang Christmas message. Pero gaya nga po na aking paniniwala, if you are in Jesus, every day is like Christmas. Ano po, dahil lagi pong masaya at may biyaya sa Panginoon. Kaya kung bakit po parang may kaugnayan sa Kapaskuhan na mensahe, it's for you to find out. Ano po, kaya pakinggan nyo po yung mensahe ngayong araw na ito dahil I believe it's filled with so many revelations from the Holy Spirit. Hindi ko na po pagkakatagal-tagalan ng mga panimulang ito at dadalhin ko na po kayo sa mensahe at dalangin ko po sa Diyos na sa inyong pakikinig, kayo po'y mapagpala at abutin ng Panginoon. God bless you as you listen today sa programa po na ating pong gagawin sa loob ng 1 oras. At mamaya po, babalik ulit ako para po sa ilang mga mahalagang anunsyo at paalala mula po sa ministeryong ito ng Biyaya ng Diyos Radio Ministry. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gospel of St. Luke chapter 2. Ito pong mensahe na aking pong daladala ngayon pong umagang ito ng linggo. Medyo magkabinasa po natin yung mga teksto ay maaaring sabihin po ninyo na bakit gano'n? Parang ang pag-uusapan ay pampasko. Dahil ang mga ating pong daraanan ay may mga kaugnayan sa mga nangyari po doon sa tinatawag na araw ng kapanganakan ni Jesus. Na maaari po inyong akalain na malapit na Pasko, kaya naririnig niyo po ulit ang ganitong mga mensahe. Pero ako'y naniniwala na pag ikaw po ay na kay Jesus, araw-araw ay parang Pasko. Amen? Dahil in Jesus, I always believe that there is no dull moment if you are in relationship with Christ. Lalo po, pag ang isang tao ay in love, ay makikita mo na siya laging nag-glow. Tignan mo ang iyong katabi, makikita mo po yan ay in love. Amen? You know, love keeps us always motivated. Amen? Naniniwala po ba kayo? Ang pag-ibig ay nagbibigay po sa atin lagi ng sigla at inspirasyon. Amen? Kaya po, lalo na sa mga in love, hindi po yan maitago. Lagi po yan excited. Amen? Well, pero ang akin pong tinutukoy na in love ay hindi po in love with your opposite sex.
But this is the higher love. And that is your love for Jesus. Ako'y naniniwala na in this love relationship that we have with Jesus, wala pong kaduda-duda that Jesus loves you. Sa relasyon po kasi napakahalaga to be secured that both parties are in love. Mahirap po sa isang relasyon na yung isa lamang ang in love. Mahirap po yun. Kadalasan, pag isa lamang po ang in love sa relasyon, dumadating po sa punto na nangyayari doon sa isang in love, minsan lumalabas na siya na ay martir. Hello? Kaya marami pong mga may relasyon dito sa ating mundo, is not really in love, but in a martyr syndrome. O nandun po sa estado na sila'y nagiging martir dahil mahal lamang ang nagmamahal lamang ay isa. Kaya kung minsan, magka nasa ganung kalagayan, love could be a struggle. Ang pag-ibig ay nagiging struggle because only one way is in love. Kaya ang pag-ibig po were designed to be both parties. Dapat po'y dalawa. Kaya pag yung lalaki at yung babae ay parehas po ang degree at level ng kanilang pag-ibig sa isa't isa, then love could be called amazing. Hello? Dahil parehas po ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, kaya napakaganda po at na-enjoy yung tinatawag na relationship. Kaya nga po ang pag-ibig ay motivated ka lagi. Kaya napakahalaga na both parties are in love. At dito sa ating relasyon sa Panginoong Jesus, I'm telling you this, that you can be assured that Jesus is always in love with you. Parang hindi kayo masaya, parang gano'n. Parang ang dating, totoo ba yan? Yes, it's true. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. There is no question about His love for you. But if there is somebody that could be questioned, that somebody is you. Do you really love Jesus? Talaga po bang mahal na mahal po natin ang Panginoon? Because look at this, Jesus is 100% in love with you. How about if you are also 100% in love with Jesus? Napakaganda po ng magiging takbo. Ngayong umaga ay nais po kayong dalhin dito sa aral na ito sa Luke chapter 2 dahil we are in this relationship with Jesus, kaya Christmas is not only during December, but Christmas is every day. Amen? Dahil kanino po? Dahil kay Jesus. Buksan po natin sa Luke chapter 2 ang ating mga Biblia. And if you are in the Gospel of St. Luke chapter 2, turn to verse 8. Samahan po ko sa talatang 8. At kung kayo po ay nasa aklat na ni Lucas sa kapitulo 2, ang talata ay 8. Atin po munang pasadahan ang mga talata na ating pong pagkukunan ng mensahe sa araw na ito. At kung kayo po ay naroon na, basahin po natin sa verse 8 at babasa po tayo hanggang sa tayo po ay umabot sa talatang 13. Luke chapter 2, beginning verse 8 to 13. Now let us read. At sabi po sa verse 8 ay ganito, I've been reading from the King James Version, at sabi po ay ganito, And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So let me pause for a while in verse 8. I want you to put a marker, a highlight, doon sa salita na nabanggit sa talatang 8, because we will be dealing with these people, group of people, na kung tawagin po ni Lucas sa talatang 8 ay shepherds. So, pagbibigyan po natin ng pansin yung salitang yan at yung grupo ng mga tao yan na nabanggit po ni Lucas sa Lucas kapitulo 2 talatang 8. Now let's proceed reading verse 9.
And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, ito po sinabi, let's continue in verse 14. Tuloy na rin po natin sa talatang 14 para mabuo po yun. Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na napakabuti, aming Ama, salamat po sa iyong mga salita na sa mga oras at sandaling ito ay aming napapakinggan. Ngunit sa umagang ito ay meron po kaming dalangin at hiling na hindi lamang aming mapakinggan na binasa ang iyong mga salita. Nais po namin ng mga kapahayagan mula sa iyong mga salita. Kapahayagan na babago sa aming mga buhay. Kapahayagan na magliliwanag sa aming mga landas. Kaya nga po kami nagpapasalamat din sa iyo sa umagang ito. Sapagkat ipinangako mo na sa mga sasampalataya sa iyong anak na si Jesus, ay iyong ipagkakaloob ang banal na Espiritu, upang kami ay matuto at makaunawa ng mga bagay na espiritual at makalangit. Kaya muli, tinatayuan namin ang iyong mga pangakong salita na mangyari. Puspusin po ang lahat ng naririto sa apat na sulok ng gusaling ito, na kami ay makaunawa at magkaroon kami ng kapangyarihang maintindihan ang mga bagay na nais mong isiwalat sa amin gamit ng iyong salita. Gamitin mo lamang po akong instrumento. Gamitin mo lamang po akong daluyan upang ang iyong salita ay malaya naming maunawaan. Ito po ang sama-sama naming dalangin ng may panalangin at buong pagtitiwala na kami iyong narinig at tinugon at dumalangin kami sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi na Amen. Palakpakan niya po natin sa daling ng Panginoon. Hallelujah. So pag-aralan na po natin, dito po sa tagpo ito, sa Luke chapter 2, ito po yung unang mga grupo ng mga tao na nakasaksi sa napakalaking nangyari sa ibabaw po ng daigdig natin. This is the greatest event. Nais ko po sanang gamitin yung salitang one of the greatest event that ever happened in the history of humanity. But I found out that it is wrong to use one of the greatest event. Dahil mag-ilarin po natin yung salita na one of the greatest event, ay meron po pong chance na ikumpara that there are still more greatest event that is equivalent to what had happened 2,000 years ago. Sa Tagalog, pag ginamit po kasi yung salitang isa sa mga dakilang nangyaring naganap sa ibabaw ng daigdig, pwede po kami kasi magkaroon ng tinatawag ng puwan na magamit yung salita na meron pang iba na kasing level ng pangyayari at kagalapan na naganap 2,000 taon na nakalilipas. Pero hindi po tama na ikumpara ang pangyayari ito na kaparehas lamang na ibang mga pangyayari. Marami pong mga dakilang pangyayari na naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa ating pong panahon na abot ng ating mga kaisipan,
Di po ba isa rin makasaysayang pangyayari ng tao ay makarating sa buwan? Naalala niyo po ba, way back, I believe in the 70s ba ito or in the 60s nangyari, when man attempted to land on the moon. Noong mga tao po ay nagtangka, magbalak na makarating po saan? Sa buwan. Papansin po ang tao, ang tao hindi pala kontento na nasa daigdig. Nangarap pa na makarating sa buwan. Pero yun lamang po ay simula dahil may bagong balak at plano po ang mga tao ang lumipat naman sa Mars. Yun mo ang iyong katabi at sabihin mo ay nagpapalak ka rin bang mag-migrate sa Mars? Amen? Ikaw ay nangangarap na mag-level up from Earth to Mars. Pero sabi ng narinig ko mga scientists na nasa likod ng mga bagay na ito, ay kanila na pong binubuko yung plano na paglipat ng tao doon sa ibang planeta. Pero yung unang batch, isa lamang po ang ticket, one way. Wala nang balikan. Kaya yung magpapasya na sumama doon sa unang biyahe, kailangan desidito ka na. At buo na ang iyong loob na hindi ka na babalik muli sa daigdig. Ibig sabihin, doon ka na magtatapos. Kaya marami po mga makasaysayang nangyari sa ibabaw ng ating daigdig na hindi maaaring atin din pong limutin. Pero gaya ng una kong mga pananalita, isa lamang po pinakadakilang nangyari at wala itong katumbas. Wala po itong pwedeng ipagkumparahan at pwedeng pagtularan. Maaaring maganda po yung mga kasaysayan na nakarating ang tao sa buhay. Maaaring maganda po yung kasaysayan na natuklasan ng tao kung paano lumipad gamit ang eroplano. Maaaring maganda po yung kasaysayan na natuklasan ng tao kung paano magkakaroon ng mga sasakyan at ng mga ilaw sa loob ng mga tahanan. Pero wala na pong hihigit pa sa pagdating ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Wala na pong hihigit pa sa pagdating ng Panginoong Yesus sa daigdig nating mga tao. Kaya I always believe that this is and this will be the greatest thing that ever happened to human history. When the Son of God came to this world. Wala na pong iba pagtatalo sa mga karanasan at kasaysayan ng tao, kundi nang tayo po ay bisitahin at puntahan ng anak ng Diyos sa ating mundo. At hindi lamang tayo kanya basta pinuntahan, hindi lamang tayo basta kanyang dinalaw, kundi isa pang napakahalaga na nangyari, ay siya rin ay namatay para sa iyo at para sa akin. That is the greatest thing that ever happened to humanity. When the Son of God died for the sins of whole humanity. Wala na pagtatalo doon. Pero sa kanya pong pagparito, sa kanyang pagdating na pinakakaabangan ng napakaraming henerasyon, because the coming of the Lord Jesus Christ is not an accident or can be considered as a coincidence. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay hindi mo pwedeng itulad sa isa lamang aksidente, na hindi pwedeng ikumpara sa isa lamang salita na nagkataon lamang. That is the word coincidence. Dahil pag sinasabi mong nagkataon lamang, ibig sabihin, natsampahan lang. Pero ang pagdating po rito ng Panginoong Yesus was a plan. Ito po ay plano. Plano ng may likha ng langit at lupa na matagal na po niyang sinabi ang plano nito. I don't know if you are aware that halos simula pa lamang po ng sibilisasyon ng daigdig ng tao, ng generation ng tao, God already announced the coming of the Messiah. As early as Genesis chapter 3,
Doon pa lamang po sa punto ng taong nagkasala sa Genesis chapter 3, God already announced that Jesus is coming. I don't know if you have found that verse na nagpakita na darating po ang Panginoong Jesus. So today, I want you to go to Genesis 3 just to accommodate those people na hindi pa po nila naunawaan na nung pa ng Genesis chapter 3, as early as the book of Genesis, God had already announced that Jesus is coming. Samahan niyo po ako sa Genesis chapter 3. But if you go to Genesis chapter 3, please, lagyan niyo po ng bookmark ang Luke chapter 2 para madali po kayo mamaya na makabalik pag bumalik po tayo doon. Now sa Genesis chapter 3, dito po ay natala ang tinatawag na pagkakasala ng tao sa harapan ng Diyos. Pero pansinin po natin, dadali ko na po kayo doon sa area and portion na ang tao ay nagkasala na. And the response of God to man's wrongdoing. Now go to Genesis chapter 3, verse 13. Samahan niyo po sa talatang 13. Ang ating pakinggan at tingnan ang tagpong ito. Na magkasala ang tao ang sabi ng Diyos. Sa talatang 13, first, He talked to the woman. What is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Sabi ng Diyos sa babae, ano ito na iyong ginawa? Sumagot ang babae sa Diyos, at itinuro niya ang ahas. Ang sabi niya, ang ahas, nilinlang niya ako, kaya ako ito nakain. So what did Satan use para po mahulog sa kasalanan ang tao? There's only one scheme and one tool na ginagamit po ni Satan until today and even before, and it is called deception. Isa lamang po ang gamit ni Satanas mula pa noon hanggang ngayon. Ang kanya pong gamit para po makapagbiktima ng tao para tumalikod sa Diyos at magkasala naman sa Diyos ay pandaraya. Kaya po maging tayong mapagbantay, maging po tayong masigasig na magbantay ng mga pandaraya ni Satanas sa ating pong buhay. Kaya sabi mo rito sa sumunod na talata sa 14, now God turned to the serpent. Hinarap po ng Diyos ang ahas. At ganito naman ang kanyang sinabi sa tumukso sa tao na naging sanhi, naging dahilan ng pagkakalugmok ng tao sa sumpa ng kasalanan. Now God said, because thou hast done this, in verse 14, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field, and upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. So just to make this verse 14 short, para po makaiksi natin itong talatang 14, isinumpa po ng Diyos si Satan. But watch verse 15, tingnan po natin ang talatang 15. And I will put enmity between you, the serpent, and the woman, and between thy seed and her seed. So ano po sabi ng Diyos kay Satan? Ang sabi niya ay, papaglalabanin ko ikaw at ang babae, at ang binhi niya at ang iyong binhi.
Pansinin po natin na binanggit po rito yung salitang babae. Pero ano po ang kaibahan nitong babae na binanggit dito ng Diyos? Dahil sabi po rito sa talatang 15, that a woman will have a seed. Ulitin ko po na ang babae ay magkakaroon ng kanyang bini. Now what is wrong in the natural realm and sense sa statement sa verse 15? Sa bilang tingin ay para pong walang mali sa talatang 15. But if you will ask the Holy Spirit for a revelation, there is something in verse 15. Because in the natural world, it is not possible. Again, ulitin ko po yung salita. It is not possible that a woman without a man will have a seed. I think you did not get me there. Hindi mo pwede na ang babae na walang lalaki ay magkaroon ng anak. That's simple. Amen? But in verse 15, God said that there will come a time that a woman, amen? So meaning, this will only happen once. Amen? And will never happen again. Kaya sabi po dito ng Panginoon, there will come a time that there will come a woman and he will have a seed without a man. Pero yung binhi niya, if you see the word seed, singular, so meaning to say, ito po ay isa lamang na binhi na magagaling sa babae at wala na siyang magiging katulad. At ang sabi po rito ng Diyos, when the seed comes, magkakaroon kayo ng labanan ng iyong binhi at ng binhi ng babae. So who do you think is the seed? Who do you think is the seed of the woman that will have fight with Satan? Sino po sa tingin ninyo ang tinutukoy na binhi? It's not revealed in a literal word kung sino po yung seed, but you are correct. The seed is Jesus. And God already prophesied from the beginning that Jesus will destroy Satan. Hallelujah! Mula pa ng simula ay pinahayag na po ng Diyos. Kaya sinabi, it shall bruise thy head. Pero sabi po ng Panginoon sa talatang 15, and thou shalt bruise his heel. In other words, bago niya, yurangan ang iyong ulo. Do you know how to kill a serpent? May idea po ba kayo kung paano patayin ang ahas? You can kill a serpent by striking him at the middle part of his body. Pag nakakita ka po ng ahas at tinaga mo yung ahas sa gitna ng kanyang katawan, hindi mo po siya mapapatay. Nakatutuwang pagmasdan dahil pag pinaghiwa-hiwalay po yung katawan ng ahas, gumagalaw pa rin. Para po naka-bluetooth. Amen? Parang naka-wifi yung mga katawan, yung piraso ng kanyang katawan, and they're still alive. Amen? And do you know also, na kahit tinagpas mo yung portol, yung gitna ng kanyang katawan, pag
pag lumapit ka doon sa bahagi ng kanyang ulo, pwede ka pa rin niyang kagatin? He is still alive. Amen? Pero, the design of a serpent is so unique. The only way that you can kill a snake if you destroy his head. Hello? Para matapos kung mamatay mo ang ahas, ang kailangan mo lamang pong gawin is you hit him at the head. Kaya sabi po ng Panginoon, ginamit po niya yung figure of speech that He will destroy your head because Jesus will kill you. Jesus will put a stop in you, Satan. Kaya malaman po sa umpisa ng Biblia, ipinakita na that Jesus is coming. And God gave a clue na sabi, thou shalt bruise his heel. Meaning to say, bago ka niya tapusin, sasaktan mo muna siya. Paparusahan mo muna siya. Isn't it true na nangyari po yun kay Jesus? Bago po siya mailagay sa krus, He was punished, He was whipped, He was put with a crown of thorns, He was pierced, and He was nailed to the cross. Kaya yung tinutukoy po rito sa Genesis chapter 3 was none other than Jesus. Kaya balik na po tayo sa Luke chapter 2. Pero po ngayon dinalaroon is to show you that there are many generations. There are many generations that is waiting for the arrival and the coming of the Messiah. Because the coming of Jesus was not kept secret. Hindi po ito yung sinikreto ng Diyos. I can also give you another clue. In the book of Isaiah, in the generation, nag-prophesy po ang Diyos. Nag-anunsyo ang Diyos ng ganitong salita using the mouth of Isaiah when He said, arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord is upon us. So meaning to say, pinakita na rin po sa panahon pa ni Isaiah. At sinabi rin sa panahon ni Isaiah ang ganitong salita, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his kingdom there shall be no end. Kaya the coming of the Messiah was no secret. God in heaven is always announcing that Jesus is coming. Pero nais ko po rin ipabatid sa inyo na hindi lamang po tao ang nag-aabang kay Jesus. Did you also know that all the forces of hell is also waiting for the coming of the Messiah? Alam mo rin po ba na buong kampolpisa na nasa impyerno at ang lahat ng kanyang mga demonyo ay inaabangan din po ang pagdating ng Mesiyas. Kaya nga po, grabe ang mga patayan, grabe ang mga paggibig sa bayan ng Israel. That killings is motivated by Satan in order to prevent the coming of Jesus. Kaya hindi po aksidente na nung panahon ni Moses, halos napakarami pong sanggol ang namatay doon. Did you know that? Ang buong akala po ng marami, the only story is one side, na yung napakaraming pinapapatay na sanggol na nila. Did you notice na nag-utos ang paraon sa panahon ni Moses na sabi ng kanyang decree, lahat ng lalaki ay kailangan mamatay. I was always thinking, bakit laging lalaki lang ang dapat patayin? Eh, hindi naman lalaki ang nanganganak. Hello? Tama po ba? Naulit dyan sa panahon ni Herod. Tama po ba na
absurdo. Kami sa naisip ko, siguro nung panahon yun, ang dalangin ng kanilang mga magulang, sana ang anak namin babae. Dahil ang mga lalaki ay pinapatay. Pero sa blind hindsight ng isang bumabasa ng salita ng Diyos, pero sa blind hindsight, yung hindi mo nakikita na unawa na nangyayari, you will only think that this is ordinary and not normal killings. But I tell you today, that is not normal. Because the reason why only male is being killed is because of the seed. Because the seed is a male. Hello? Dahil ang binhi na tinutukoy ng Diyos na tatalo kay Satan ay lalaki. Kaya he had no problem with women. And I also assume, ito po yung assumption ko na lamang, kung bakit sa church mas madaling mahikayat ay babae. Because Satan has no problem with you. Pero bakit mahirap ang lalaking madala sa church? Because Satan knew that if the male became a Christian, if the father of the house became a child of God, then the whole family will be saved. That's why we need to pray hard for men. Parang sabihin ng mga babae, ayoko ng ganyan. Na-gender class kami. But this is true. Hello? Think about this. Pag ang nalitas mo yung nanay nakasisimba yung tatay, ayaw mag-church. Kaya sa bahay, yung anak hati. Kasama ka sa nanay mo, bahala ka. O ikaw sa akin ka sumama, hati yun. But if the man became a child of God, because a man always is the symbol of authority in the house. Hallelujah. Kaya hanggang ngayon ay meron pong labanan sa mga lalaki. Kaya pag ang lalaki ay nagsuko ng buhay sa Diyos, because He is designed to be the authority. Kaya pag sinabi niya, let's worship God, pipilitin ng asawa sa umpisa. Pipilitin sa umpisa rin ng mga anak, that's okay. Pero madali na po silang makukonvert. Did you see that? Kaya po, nagkaroon ng maraming mga patayan sa lumang tipan. It's not happening by accident. It is not coincidence. But it is planned. And the plan was to stop the coming of the seed. Amen? Kaya nga, ulitin ko muli na hindi lamang po iilan na nag-aabang. Kahit po ang impyerno ay inaabangan ang pagdating ni Jesus. Pero bakit ngayon tayo narito sa Luke chapter 2? At mamaya ay dadalhin ko kayo sa Matthew chapter 2. Sapagkat mayroong dalawa lamang na grupo na unang nakasumpong sa pagdating ng Panginoong Jesus. And it draws me, it attracts me to build a study para pag-aralan ito, siyasatin ito, tingnan ito, at tunghayan ito kung bakit itong dalawang grupong ito, sa dami ng grupong meron, pero what is so special with this group of people in Jesus' time, na sa dami po ng grupo at ng tao na naroon nung si Jesus ay dumating? Why is it that God chose to reveal this mystery to these groups? Why am I saying groups? But I'll only just read one group na binasa po natin, it's the shepherds. Pero binanggit ko po sa inyo kanina, there are two groups. We'll be going there sa Matthew 2. I'll give you the verse. Matthew chapter 2, verse 1 and 2. Let's go there, let's read for a while. Basahin po muna natin at ating pong pasadahan. Now Matthew chapter 2, verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea,
in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east of Jerusalem, saying, where is he that is born the King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. So dalawang grupo po ng tao sa panahon ni Jesus ang pinahintulutan ng Ama ng Diyos upang maanyayahan na unang masaksihan ang pagdating ng Mesiyas na napakaraming henerasyon na nagabang. I was thinking, God, what is so special that qualifies the shepherds and the wise men to be privileged to first see the Messiah before the world sees Him. Ang tanong ko po sa Diyos ay ano ang kwalifikasyon? Ano po ang naging batayan? Ano po ang marahil naging dahilan kung bakit ang Panginoon, ang dalawang grupong ito, the shepherd, the wise men, ay binigyan ng pagkakataon ng pribilehiyo na sila ang unang-unang makakita kay Jesus bago ito makita at makilala ng mundo. Isn't that exciting? Amen? Di mo ba ito ay napakagandang lagyan ng interes kung bakit sa dami po ng tao na naroroon, pwede pong group of businessmen, tama po ba? Pwede group of soldiers, right? But why shepherds? Why wise men? Bakit po sa kanila unang inireveal ang Panginoong Jesus? At nung maunawaan ko po ito, nagkaroon ako ngayon ng susi para rin maunawaan ang prinsipyo. Na kaya maraming tao hindi nila maunawaan ang kapahayagan tungkol sa Diyos because they lack the qualities that these people possess. Dahil pagka nakuha rin po natin yung qualities nitong dalawang grupong ito, then God will be revealed to us. So atin pong pag-aralan, let's go first to the shepherds. Atin po munang tunghayan ang mga shepherds na unang naanyayahan para sila ang unang makakita kay Jesus bago ito ma-reveal sa mundo. Let's go to verse 8 because the key is found in verse 8. Ang sabi po sa talatang 8, and there came in the same country shepherds, abiding in the field, and keeping watch over their flock by night. So there are two qualities that I found with these shepherds that is necessary for God to reveal Himself. Number one, they abide. You cannot have revelation from your God if you will not choose to abide in His presence. Kaya hindi mo makikilala ang Diyos pag lagi ka nagmamadaling sumamba. Kaya maraming tao parang hindi kita maunawaan kasi lagi ka nagmamadali, lagi kang instant mommy, instant noodles. You don't give God time. Revelation will happen in the period and moment of abiding. Hello? Kaya napakahalaga po na manatili saan? Sa presensya. And these shepherds possess that character. They know how to abide. You cannot be a
shepherd, kung maiksi po ang iyong pasensya. I was walking my dog. Nilalakad ko po yung aking aso. Pagkatapos na kumain, simple lamang po yung routine ng aso. Pagkakain, I know na pag kinuha ko na po siya, nilagyan ko siya ng leash, ng tali, at inilakad ko kaunti, dudumi na siya. Tabi-tabi po sa mga nandidiri dahil I know if this go on air, it could be breakfast time sa mga makikinig sa radyo. So, ilalakad ko po yun. And yung aso, I'm his boss. I'm like a shepherd to him, right? Ngayon, may panahon, siyempre, aso po yun. Kahit nga po tao, pwede mo ba sabihin, dumumi ka na, bilisan mo, pambihira ka. Pakatagal mo naman dumumi. Hello? Di mo ba, you need to be patient until the right time comes na siya po ay dumumi. Ito pong mga shepherd, kaya ko lamang nakita yung aso. Kailangan silang mag-spend ng time sa kanilang tupa. Amen? They need to abide with their sheep. Amen? Kaya kailangan po doon ay mahabang oras. Bibigyan mo ito ng ng panahon. Dahil pag hindi mo po ito binigyan ng panahon, hindi po pwedeng iiwan mo ang tupa mo. Dahil pag iniwan mo po ang tupa at nawalan ka ng panahon sa kanya, hindi ka na madalas na nananatili sa kanila, posible na sila'y malapa ng mga lobo. Kaya one of the greatest asset and quality of a shepherd, they know how to abide, and abiding requires patience. Hello? And that's the thing. If you want to know God, you need to have patience in waiting for God to speak. Kaya, para makilala mo po ang Diyos, kailangan mo magbigay ng panahon. Intayin ang Diyos na magsalita sa iyo, pero maraming Kristiyano ay nagmamadali. Sabi mo sa iyong katabi, absent siya ngayon, wag mo kong tingnan. Hello? But the problem with those Christians, yun yung mga gusto ka agad makilala ang Diyos, but you can't know God by that kind of system. Kaya napakahalaga po that you learn how to abide. And number 2, sabi rito, they keep watch. That's another thing. Over their flock by night. And the Holy Spirit help me to understand what is keeping watch. Prayer. Amen? Ginamit po dyan ay watching in the night. Nighttime always symbolic of danger. In a time that is not comfortable, they are watching. And that's the very thing. If you want deeper revelation from God, you need to pray. You need to be prayerful. Dahil you will not be prayerful. And I tell you this, prayer is not comfortable. Hello? Ang panalangin po ay hindi komportable. Did you know that prayer is one of the things that your flesh hates? Hello? Kaya nga po, it doesn't amaze me pag ang tao'y maalam sumimba. Wala po akong paghanga sa maalam sumimba. But it always attracts me if a person is a prayerful person. Di po nakakapagtaka na nasa simbahan ng isang Kristiyano. That's easy. Hello? Sayo mo sa iyong katabi, kaya simba lang ang gusto mo di ba? That's the easiest part. Because sa simbahan, you get to be in touch with friends, brothers, and sisters in the Lord. Amen? Lalo na kung may manuningil na dalagin sa bahay mo, it's good to be in church, hindi ka makikita, dahil sigurado na yung maniningil hindi sisimba.
Right? Amen? It's good to be in church. It's easy. But it's hard to pray. Especially when there are times that you are alone. Amen? And you are alone in your house. At mahaba ang oras. Imbis na gagamitin niya ng isang tao sa panalangin, manonood siya ng television, mag-Facebook, mag-YouTube. But he will never take time to pray. Lalo na pag sinabi mo, the good time to pray is early in the morning. Oh my God, I love to sleep. Hello? 5 o'clock in the morning. Sabi ng iba, Pastor, busy po ako, pumapasok ako alas 6. Ay di alas 4, gumising ka na. Manalangin. Hello? Amen? Kaya, two qualities why shepherds has been revealed by God about the Messiah. They know how to abide and they know how to pray. That's the qualities. They know how to watch. Now the third one is the wise men. The wise men. Now, ano naman po ang qualities na meron itong wise men kung bakit sila ang napili na maipahayag sa kanila tungkol sa Mesiyas. Now, if we go to Matthew chapter 2, naroon po ang tinatawag ng mga elemento kung bakit po sila ay naanyayahan. If you read verse 1, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. They were called wise men. Now verse 2, saying, where is he that is born King of the Jews? Dumating po sila saan? Sa Bethlehem. Dumating po sila sa lugar na yon. At bakit po sila pumunta doon sa lugar na yon? Dahil sa sila ay nag-aanap. Ano ang kanilang hinahanap? Ang hari ng mga Hudyo, which is Jesus. Exactly. Elements for God to reveal Himself. Ano sabi ng Panginoon? If you knock, I will open the door. If you seek me, you'll find me. So pag hindi mo hinahanap ang Diyos, then He will never show Himself to you. Hello? So you need to ask yourself this question, why are you going to church? If the reason why you go to church is you're seeking God, then when you go to church, you find God. But if you go to church just to think, just to put your emotion at peace, para naman hindi ka makonsensya na hindi ka nagsimba pagligo, then 100% you will never find God. Because you are into a religion, not into a relationship. Hello? Amen? Kaya napakahalaga po ng attitude na hinahanap mo alin ang Diyos. At may pangako po ang Diyos na pag hinanap mo siya, hindi ka na bibiguin. He will reveal Himself to you. Kaya nga when you go to your prayer room, when you go to a place where you are alone, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am here because I want to seek you. I want to know you more. And if your heart is like that, then God will reveal Himself to you. That's the quality of the wise man. Number 4, coming from the quality of the wise man, saying, where is he that born King of the Jews? Verse 2, for we have seen his star, singular, in the east.
Number 4, bakit po sila, what drives them to go to Jerusalem? Ano ang dahilan ba't sila pumunta sa Jerusalem? Because according to them, they saw the star. Right? Now, the next question, that will lead us to the mystery. What is the reason why they are looking for the star? You know what? Because they have been reading the Word of God about the coming of the Messiah. Kaya pag hindi ka palabasan ng salita ng Diyos, you will never find God. Tell you that. Bakit sila nakarating sa Jerusalem? Because they have been reading the book. Hello? Tahimik kayo ha. Amen? They have been reading the book. Lagi nilang binabasa, inaaral yung aklat. And they found out that the sign is the star. Because the Word of God will give you the clue to your assignment. Hello? Pero pag ang isang tao ay hindi po palabasan ng Biblia, chances are you will never get to know God. And you'll miss God most of the time. Kaya tabihin mo yung katabi, sabihin mo, sayang naman yung Bible mo. Pwede mo na i-donate yan sa mga gusto magbasa. Kung hindi mo rin lang gagamitin. Ano? Amen? Lastly, why did they come? Sabi po ng Biblia, to worship. That's the last part. God will never reveal Himself if you are not a worshiper. Hello? What's the reason? Bakit po pumunta roon ang mga wise men? Sabi, we come to worship. Amen? Ayon sugla na hindi po sinabi ng wise men, we come to receive. Maraming pong tao kaya pupunta sa Diyos, gustong tumanggap ng biyaya. Kaya magsisimba para pagpalain. Wrong motive. You go to church to worship. You don't go to church to be blessed. Hello? You don't go, let me say it again. You don't go to church to be blessed. You go to church to worship. Kaya maraming Kristiyano hindi na mapagpala dahil they have a wrong heart. They're coming to church for God to bless them. No, don't come to church for God to bless you. Come to church to worship God. Hello? Kaya kung tayo pumunta sa mga pagtitipon at mga gawain ganito, para tayo mapagpala. Dahil nais ko pong ipaunawa sa inyo, na nung tanggapin mo si Kristo, pinagpala ka na. You don't need God's blessing anymore. Because if you are in Jesus, you are already blessed. And don't go into the presence of God to get blessed. But go to the presence of God to worship God. Hello? Kaya yung iba, alam na ng Diyos eh. Pag pumasok na sa mananalangin lumuhod, alam na ng Diyos ay may hihingi. Kasi pag luhod pa kagad, Lord, may hipo pang bayan, may hipo. Alam na. They come to God to get blessed. But don't come to God to get blessed. Come to God and worship Him. Why? Because if you believe that He is your God, the Bible is clear. He knows what you need. Hello? He knows what you need. Alam na po ng Diyos ang iyong kailangan. Amen? Sabi nga ng Biblia, bago ka pa humingi, alam na niya yung iyong mga pangangailangan. Now, the problem with so many of us is we don't know how to approach God. We come to God to worship God, not to give the list of what we need. Ayan po yung mga qualification, characteristics na meron itong dalawang grupo nito kung bakit silang pinagbigyan na makita ang anak ng Diyos. Because they possess those qualities na natuklasan po natin.
And I see the parallel today. Kung atin pong tataglayin yung mga characteristics na yun, we know how to abide, we know how to pray, we know how to, what's the third one? Ano yung listahan kanina? We know how to seek Him, we know how to read the Word of God, we know how to worship. Ilan yun? 5, no? 1, 2, 3, 4, 5. Pag meron ka ng 5 yan, you will find grace. Because grace is in the number 5. Hello? Ang masusumpungan mo ay grasya ng Diyos. Pero bakit marami hindi nakakasumpong ng grasya? Disgrasya? Wala kasi dyan eh. Kaya lagi natin disgrasya, maraming Kristiyano. Imbis na grasya sumasalubong sa kanila araw-araw, disgrasya nangyayari. Hello? Amen? That's what you need to do. That's all. Sabi ng iba, yun lang, pastor. Paano yung mga pangangailangan ko? Hindi mo na nga problema yun eh. And let me give you a testimony. I was looking for a way na makapag-record po ng matino, maayos, because you know, our radio broadcast, ginagamit ko po yung nire-record dito. But as of now, wala po pa tayong budget na ganun kalaki para magkaroon ako ng parang sa Green Hills na nare-record ko yung audio. But I noticed something na mas may magandang paraan instead of using my cellphone. I needed a computer na mayroong magandang quality na nagiging pick up. I could settle for a computer because there are computers today na mura na pwede mo pong mabili sa market that it will not hurt your budget, your pocket. Pero when I practice this one, I just stay in the presence, I always pray. Kaya nga alam na po ng anak ko sabi ni Sam, pagka sa bahay, nawala na ako at tumayo na sa tabi niya. Dahil normally, nasa room kami, pag tumayo na ako, alam na ng bata, bakit? Magpe-pray ka na? And I will say, yes, you're right, I'll pray. Because when you learn to abide, to pray, to sing, read, worship, there will be a lot of times you're not asking God, Lord, give me. He knows you need. Kala mo, somebody gave me a MacBook. How much is a MacBook today? Almost 80,000. Pero may ginamit ang Diyos para makarating ito ng may 5 tulig, wala akong ginastos. Hello? Hindi kayo masaya kasi hindi nyo nararanasan. Hello? Amen? Why? Just learn the principle of the shepherds and the wise men. They find grace. Nasumpungan nila ay grasya, hindi disgrasya. Amen? Kaya pagka po na gawa po natin yan, hindi disgrasya makakasalubong mo. Pag lumabas ka ng bahay, ang kasalubong mo ay grasya. Pero pag lalabas ka ng bahay araw-araw na hindi mo nagagawa yan, pag lumalabas ng bahay maraming Kristiyano, disgrasya, Hello? Kaya nasumpungan itong dalawang grupo ay grasya because they possess the qualities that God was looking for them that cannot be found in any group of people that is living during the time. Na bilang pagtatapos, can God find a shepherd and a wise man today? Makasumpong pa kaya ang Diyos ng parang pastol at ng wise man dito ngayong umagang ito? Meron pa kaya mga shepherd at wise men sa lugar na ito? Nabibigyan ng Diyos ng invitasyon, come, I will see you the grace of God that men have never seen. Hello? If you got the message, pag nakuha mo po ang mensahe, at nagkaroon ka ng revelation, can you clap your hands? Pwede magpalakaran mo ito. Ilagyan mo. Ilagyan mo. Bakulawahan mo.
Pinakuha kang susi ngayon pong bagay ito. Praise God. Let's raise our hands. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Speaking to thank God. Masalamatan po natin ang Panginoon. Sige po, praise Him. Revelation starts flowing. Hallelujah. Hallelujah. You know, my strongest part in my life as a pastor, the more I seek God, the more revelations keep flowing. Pero pagka kulang po ang panahon ko sa Diyos, revelation stops. Because that's the principle. If you want more of God, He will give you more of Him. But once the desire of seeking God stops, then revelation stops. Kaya kung ikaw po'y uhaw sa Diyos, lagi hindi boring ang buhay Kristiyano. Hindi ko maintindihan yung iba. Tinatamad sa kanilang buhay Kristiyano. Kasi nga po, wala sa iyo yung pagkauhaw. Pero pag kinauhawan mo, tinatagpo ang Diyos, I tell you, kung ako po'y mamamatay ngayon at bibigyan ng Diyos sa babalik sa mundo, I will always choose to be a Christian over and over again. Because Christianity is the greatest thing that ever happened to my life. Nang makilala ko po si Jesus, yun ang pinakamagandang nangyari sa akin po buhay. Kaya hindi po dapat maging dull moment ng pagiging Kristiyano. Tell you, there's always excitement. Church, ang church po, ito yung lamang ito, ay icing lamang ito. Kaya iba tinatamad na mag-church. Paano? Wala tayo nagiging karanasan sa Monday to Saturday. Alam niyo po itong pagsisimba, sabi nga ni Bill Johnson, if you invested time in private, then you go to public and take risk. Meaning to say, ang gawain sa church, ito po yung epekto lamang, punong-puno ka eh. Kaya ano gagawin niyo sa akin? Punong-puno ako sa loob na isang linggo sa Diyos. Gusto ko itong pasabugin sa inyong harapan. Kaya naghahanap ako ng gawain. Bakit po? Naghahanap ako ng pagtitipo na magamit ito. Because I am so overwhelmed and full of God. And punong-puno ka ng Diyos tapos wala kang paglalabasan, sasabog ka din. Para kang tubo na masisira. Kaya pag ang isang tao, punong-puno siya sa Diyos. Alam mo, pag umakit siya sa stage, kung siya ministry niya sa church is one stage, ano yung excited na marin ng buong kongregasyon? Why? Because you have been with God not only during that time, but the rest of the week you have been with God. Kaya punong-puno ka ng Diyos, diba gusto mo maghanap ng babahagian ng salita ng Diyos? Ito na po yung excitement ng mga unang nakakilala sa Panginoon, yung babae na sa Samaritana. Nung ma-encounter na si Jesus, di ba, takbo siya kakala, sabi niya, come, let me introduce to you to the one who tell me everything. Napuno siya ng Diyos eh. Pero yung mga hindi makapag-share ng gospel, kulang sa Diyos. Bakit ako mag-share? Wala naman akong karanasan eh. Pero kung gusto niyo po magkaroon ng karanasan, alalahanin niyo po sana yung mga natutunan natin ngayong araw na ito. That's the key. That's the key to your breakthrough. You will be full of God. Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos sa loob na naman po ng isang oras ay tayo po ay hinatdan niya ng kanyang mga salita. Well, napakabilis po ng oras mga kapatid at tayo po ay nasa dulo na naman ng ating pong programa at palatuntunan. Nawa po ay gaya ng dalangin ko kanina sa panimula na kayo po ay naabot at napagpala ng salita ng Diyos na inyong napakinggan. Kaya nga po sa puntong ito, nais ko naman po kayong anyayahan na kung kayo po ay napagpala sa mensahe na inyo pong napakinggan today, I am challenging you. Nahamon ko po kayo na maging vocal po kayo sa inyong karanasan, how this ministry, Biyaya ng Diyos Radio Ministry, is doing an impact in your life. Text nyo lamang po kami sa 0922
820-9866 para po sa inyong mga testimony kung paano po nagiging blessing at pagpapala sa inyo ang pangangaral ng salita ng Diyos gamit ang ministry na ito. Ulitin ko po ang numero na pwede nyo pong ma-text 0922-820-9866, and you can also send your prayer request through that number. Pwede nyo rin po ipadala dyan ang inyong mga prayer requests, and we will be praying for you. There are people who are standing by to pray for your prayer requests. Ano po? At yun din po, nais ko pong kumatok sa inyong mga puso at nais ko po kayong hamunin din at i-challenge today, because I always believe the gospel is free. Pero the means para po ito'y madala natin sa ere, sa Himpapawid, hindi lamang po sa radyo, because we are also nire-broadcast po natin ito sa internet. Kaya those of you na hindi nyo po na-catch up, gusto nyo pong ulit-ulitin na mapakinggan ang mensahe, you can always go to the internet at puntahan nyo po ang ating pong account sa YouTube. Type nyo lamang po yung aking name, Dexter Durante, and all my preachings will be given to you. At kung kayo po ay may Facebook, ano po, dahil isa rin po yun sa ating ginagamit, i-type nyo lamang po yung Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa, and then once you are there, i-like nyo lamang po, hit like, i-like nyo yung page, at kayo po ay mabibigyan ng feed, ng update sa mga bago po nating programa at palatuntunang isinasa Himpapawid. At gayon din po ay mapipid din kayo ng ilang mga words of encouragement and update from the ministry. Atin po yung weekly at from time to time, daily ina-update po natin ang mga mensahe po doon po sa ating page na yon sa Facebook. At kayo po ay akin challenge, because we are looking forward na ito po ay may advance ang kingdom ng Panginoon through preaching of the gospel. But we need your help. We need your prayers, and also we need your financial partnership para po matugunan ang mga expenses at pangangailangan ng programang ito. Kaya kung kayo po ay inakausap ng Diyos, hinahamon ng Diyos, and the Lord is putting into your heart to be a partner of this ministry, you can send your financial support sa ating pong BPI account. Ang ating pong bangko is Bank of the Philippine Islands, at ang account name is Dexter Durante. Ang account number po natin is 0989-347-837. Ulitin ko po, ang ating bangko is BPI. Ang account name is Dexter Durante. Ang account number po is 0989-347-837. At kung hindi nyo po nakuha yung details tungkol sa bangko, text nyo lamang po kami ulit sa 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. And we can send you the details about the bank, kung paano po kayo magdideposit. Kaya if the Lord is putting it into your heart as a burden, then pag nagbukas po ang bangko sa Lunes, go to the bank and sow your financial support and seed to this ministry. And I'm praying to the Lord that the Lord bless you and open the windows of heaven for you. Well, at kung wala din po kayong simbahan na kinabibilangan, and you like to consider going to our church, and you like to visit us, kami po ay merong Sunday service na nagaganap every Sunday, of course, 10:30 po ng umaga ang first service, at ang second service po natin ay alas 2 ng hapon sa 3rd floor ng CRM building dito po sa Bayanan, Muntinlupa. Ano po, ito po ay malapit sa tinatayong Avida condominium, at malapit din po kahilera ito, magkakahilera po sila ng Metropolis Star Mall Alabang. Pero mas malapit po siya sa bagong itinatayo na Avida condominium. So ang building po, ang ilalim po nito is Mercury Drug. So God bless you po, and I hope to catch you sometimes, at nais ko po na kayo rin ay ma-meet personally. If you have time, you can always visit our church. So God bless you po, at hanggang sa muli, dito na po muna ako magpapaalam para po sa pagtatapos ng ating programa. Again, my name is Brother Dexter Durante, and this is your program, Biyaya ng Diyos Radio Ministry, saying God bless you, goodbye, and may the Lord bless you, and may the Lord keep you. Shit.
Jesus, Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing over me. You are my everything, Jesus.